Eto na po, nagpaliwanag na si Director Melvin Matibag ng NBI tungkol dun sa controversial na audio na nadidinig at kinamit ng iba para siraan siya. Dahil noong 2020 pa pala nangyari nga po yung di umano meron siyang nakaaway sa telepono. Dahil nga ho sa paninira daw ho sa kanya at nadamay yung kanyang asawa. Kaya sabi niya dala ng emosyon, dala ng galit, kaya siya nakapagmura noon. Pero may pagbabago. Hindi na daw mangyayari ngayon yan. Lalo na ngayon na siya ay direktor na ng NBI. At yan naman ang inaasahan natin. Ayan, pakinggan natin ang paliwanag dito ni Director Matibag sa isong ito. Well, alam niyo po, nagbabago naman talaga. Pero syempre, there are times na yung galit mo, hindi mo talaga mapipigilan eh. Share to you the background. And si Mel din, yung sinabi ko sa kanya, ba't ako nagsalita sa kanya ng ganon, na sabi ko, share to you the background. And I think that any man, any responsible husband and parent will always be mindful of the safety ng asawa niya at ang anak niya, especially upon unborn child. So yun, noon yun. Siguro kung mangyayari ulit sa akin yung ganon, although hindi na mangyayari kasi yung asawa ko, malalaman pa ng lahat, ligated din asawa ko eh. So hindi na mangyayari yung the same situation. Pero kung halimbawa the same level na ganon, probably, perhaps, I will not lie na maaring mangyari ulit. But, nasa likod ko na ngayon, I don't carry myself alone eh. Nung nangyari yan, iba yung sitwasyon ko. But then, I'm carrying the weight of the National Bureau of Investigation. I carry the mandate of the Filipino people. So sabi ko nga, hindi na pwedeng galit yung iiral sa atin ngayon. Dapat investigasyon na. Hindi na pwedeng ang iiral sa atin yung impulsive natin. Dapat may proseso na tayong susundan. Hindi na pwedeng sasagot na lang tayo base sa mga sinabi sa atin at narinig natin. Kundi ang pagbabasihan natin ngayon, ebidensya at ang batas. So ganun na po siguro dahil sabi nga we're given a responsibility here na mas malaki. At buong Pilipinas yung tumitingin sa'yo. It's unfortunate na merong mga grupo na gustong gamitin yung one of the moment na sasabihin ng weak point in your life para itulak yung kanilang gusto na mangyari at gawin na mangyari. So, okay lang yan. Ready tayo dyan. Kaya tayo nasa National Bureau of Investigation. We are ready for that. And nagpapasalamat ako sa professional men and women ng NBI that they support me in what I'm doing. Just to mention, segue ko na, because I've been hearing lagi sasabihin, pag meron kang tinamaan na tao na medyo agresibo at tumalaban sa gobyerno, sasabihin political. Ako po nagsimula dito, February 19 ako in-appoint. Ito pong hawak ko na dokumento, ito po ganito kakapal. These are the accomplishments of the men and women of NBI. Mula po noong February 19 hanggang May 1. So ayan po ang sagot ni paliwanag ni Director Matibag sa isong yan. Dahil nag-press conference pa ho siya para liwanagin yan. So, hindi niya dininay, inamin niya talagang nangyari yun. Pero dahil nga ho dala ng emosyon. Dahil nga ho pinag-uusapan dito, pamilya eh. Siyempre paggalit ka nun, talagang nakakapagmura. Yun na yung dating. Pero ngayon daw hindi na mangyayari yun dahil nga siya ay nasa NBI na. May respeto ang NBI sa kanya at nirespeto niya ang NBI. Iba na ngayon siya nasa posisyon na nagsasagawa ng mga investigasyon tungkol sa mga paglabag sa batas. So, yun ang sinabi niya. Maaari ang gumamit nito o nagpalabas nito ay mayroong mga plano. At yung katulad nga sinabi ko at paniniwala doon sa isang mga video natin na malamang dahil nga mabunga ang NBI, may nagagawa, na ginagawa, kaya sa binabato, sinisiraan. So at least sinagot na ho ni Director. Marami pa nagtatanong, totoo ba yun na siya nagmumura, siya yung minakipag-away sa telepono? Ayan ho, hindi naman niya dininay. Dala nga daw ng emosyon, galit, kasi nga ho, medyo masalimot yung isyo. Pamilya ang pinag-uusapan ng mga panahon yun, 2020. Isipin mo, mula 2020 hanggang bago siya naging NBI director, hindi lumalabas ito. Pero nang siya maging director, inilabas na. Kasi nga, mayroong grupong gumagawa ng paraan para siya sirain, pasamaing masama ang kanyang imahe. NBI director siya pero nagmumura din, parang gano'n. Kita nyo, talaga lang, alam nyo, alam nyo, kaya tama rin tayo, nung araw pa na hindi ako nagdesisyon kahit kailan na talagang sinunggabang ko, inakap ko yung mga offer kaliwat kanan.
na pumasok sa gobyerno, ba't hindi ka pumasok sa politika, tumakbo kang ganito, magpa-appoint ka, hanapin mo yung connection mo at magpunta ka sa gobyerno. Marami nagsasabing gano'n. Yan ang, hindi naman dahil sa kung may tinatago ko, kaya lang yun yung hindi talaga, hindi ko hilig. Pangalawa, yan talaga ang mangyayari sa isang opisyal ng gobyerno. Kapag maganda ang ginawa mo, hahanapan ka ng butas para sirain. Kahit walang butas, kahit walang pagkakamali, palalabasing mali ka. Nakita mo kasi Pangulong Marcos, ginagawa niya ang lahat. Hindi naman niya kasalanan kung bakit nagalit ang mga Duterte sa kanya. Laging sinisisi ang gobyerno. Di ba? Ang gobyerno daw ang corrupt, ang gobyerno daw ang nasa likod ng paninira sa Duterte. Kalokohan yun. Kaya nag-away sila ay dahil sa issue ng confidential fund. At saka yung mga paninira ng mga Duterte kay Pangulong Marcos. Kung ba namang araw-araw sabihin na bangag, sabihin mahinang presidente, adik na presidente, sino ba matutuwa doon? Sino ba gumagawa noon? Di ba sila? Hanggang sa hindi na nagkaroon ng relasyon, napilitan na si Sara Duterte mag-resign as member ng gabinete, as Secretary of Department of Education. Pinutol na yung mga intelligence fund, binawasan na yung pera sa kanyang opisina. Natural, wala namang ginagawa, ba't bibigyan ng malaking pera? Nakatanggap pa nga ng malaking pera yan ang 2023, di ba? Mahigit na 2 bilyon. Sa kasaysayan ng Office of the Vice President, nangyari lang sa panahon ni Duterte na umabot ng mahigit na 2 bilyon ang budget ng kanyang opisina. Yung mga dating naging Vice President, 400 to 700 million lang ang budget din. Pansweldo at allowance lang ng opisina. Pero noong 2023, saan dinala yung mahigit na 2 bilyon? Nung 2024, hindi na binigay yung intelligence fund, hindi na binigay yung bilyon-bilyon. Nagalit na, nagwawala na. At kasalanan daw ng Malacanang yan. Kita nyo. Ayan na sinasabi natin. Kaya, kahit anong inyong sabihin, babalik at babalik ang isyo ng inyong paninira, sabwatang paninira, para sirain itong gobyernong ito, kumbinsihin ang taong bayan na masamang-masama itong gobyernong ito. Lahat ng nasa gobyernong sumusunod sa batas at nag-iimbestiga at pinapapanagot at lumalabag sa batas, sinisira at pinapalabas na masama. Yan ang kailang operasyon. Napakaduming politika. Napakaduming galawan. Noong araw wala namang ganyan eh. Noong araw hindi masyadong ganyan eh. Mula lang nung nagkahiwalay ang Marcos at Duterte, wala nang pumasok ang mga Duterte sa national government. Ito na ho, naging personalan na yung away, naging personalan na po ang mga pag-atake. Noong mga nakarang araw, puro demokrasya lang ang may iral, politika lang ang issue, walang personalan. Pero nananaig pa rin ang katotohanan at katahimikan at pagkakaisa ng Pilipino. Ngayon, ibang-iba na dahil iba ang kanilang layunin. Talagang manira, magpabagsak, at ang layunin nilang muling makabalik sa kapangyarihan sa kahit anong pamamaraan. Yun po yung masakit. Pero dapat ang mamamayan na masusunod sa eleksyon at naayos na eleksyon ang tamang pagpapalit ng liderato ng bansa at pagpapalit ng lahat ng nasa gobyerno pagkatapos ng national election. Ayun po yan. Please like and share, subscribe and follow.